Hello guys, magandang araw sa inyo. Ngayong araw ay pupuntahan ulit natin yung mga magagandang lugar dito sa Tinian Island. Katulad na lang nung Carolina Limestone at Suicide Cliff. At syempre guys, yung mga kasama natin dito ay sila Hector, EJ at si Alvin. At syempre itong unang pinuntahan natin ay itong Carolina Limestone. Itong Tinian Island guys, ang masasabi ko parang kasing laki lang siya ng dalawang bayan ng Cavite. Siguro sa loob ng 5 oras ay malilibot nyo na yung buong island. At makikita nyo na yung mga magagandang lugar at historical place dito sa island. Katulad na lang ng mga pupuntahan natin dito sa island. At dito nga sa video ay makikita nyo yung kagandahan ng Taga Beach at Jones Beach. Itong dalawang beach na to ay madalas puntahan ng mga turista. Siyempre guys, kung binabalak nyong pasyalan itong island, ibibigyan naman kayo ng booklet na merong mapa. Katulad nitong nasa video. Dito makikita nyo yung mga lugar na nasa bucket list nyo. Siyempre para hindi kayo maligaw dito sa island. Dahil kung minsan dito sa island ay may mga area rito na mahina ang signal. At ngayon siyempre ay nagpatuloy na kami. Pumasok na kami sa loob ng Carolina Limestone para makita ang ganda na tinatago ng lugar. Kung minsan pala guys, may nagpi-PM sa akin. Tatanong kung mahirap bang makipag-usap sa mga foreigner dito sa island. At syempre, sasagutin natin yan dito sa video. Kami ng mga Pinoy dito sa island. Pilipinas pa lang habang hindi kami na-interview, ay nagpa-practice na kaming magsalita ng English. Kaya pagdating ng araw ng aming interview, ay nakapaghanda na kami ng maayos. Kaya kung minsan yung nag-interview sa amin ay napapabilib namin. Dahil fully prepared na kami. And that's why we passed the interview. And now we are here, the island of Tinian. Oh wait guys, my nose is bleeding. At ngayon nga guys ay nagpatuloy na ulit kami. Kami dito ng mga Pinoy dito sa island guys, kapag nakipag-usap kami sa ibang lahi, ay English language lang naman ang aming ginagamit. Kahit English Carabao pa yung English mo ay maintindihan nila yan. At syempre guys, mababait naman yung mga Kano. Maintindihan ka naman nila kung hindi ka naman talaga marunong mag-English. Kung hindi mo naman naintindihan yung English nila, ay sabihin mo lang na, "Sorry sir, can you repeat again?" Alam na nila yon at magsasalita na sila ng Tagalog. Hindi, joke lang guys. At magsasalita na sila ng mabagal para mas maintindihan mo. With matching sign language pa yon. At ngayon nga guys, 2 PM na kami nang nakarating kami dito sa Suicide Cliff. Kung minsan pala guys, kapag nag-uusap kami ng mga Pinoy dito sa island, nagtatanong ako kung bakit sila nag-abroad. Madalas yung ibang mga Pinoy ay pare-parehas yung mga sagot. At ang sagot nila ay gusto nilang maiahon sa hirap yung kanilang pamilya. Kaya hindi talaga nakakapagtaka yung mga ibang Pinoy ay pinipili na lang talaga mag-abroad. At lalo na sa Pilipinas ay lalong lumulobo ang populasyon. Dahil doon lumiliit yung tsansa na magkaroon ng trabaho yung ibang mga Pinoy natin sa Pilipinas. Kaya talaga yung ibang mga Pinoy ay naghahanap talaga ng ibang bansa para tanggapin sila. At doon sila makapagtrabaho. At di ba nga guys, yung kahit yung mga ilang bayani natin ay nakapag-abroad din. Tulad na lang syempre ng ating national hero na si Jose Rizal. Year 1882, nakapag-aral si Rizal sa Spain. Doon siya nagmaster ng kanyang medisina. Nakapagtrabaho sa Germany at sa Hong Kong. At nakalibot sa buong Europa. Dadagdag pa sana ako tungkol kay Jose Rizal. Kaso wag na lang baka may mag-comment eh. Syempre guys, maliban kay Jose Rizal, kahit si Luna, si Mabini at si Del Pilar ay nakapag-abroad din. Kaya ang masasabi ko, kami ng mga Pinoy na OFW dito sa ibang bansa, tayo ang makabagong bayani. Kaya laban lang tayo, kabayan. Kahit anong hirap ay kakayanin natin. At ngayon nga guys ay babaybayin natin yung kalsada rito sa Broadway Road. Dito ang una natin madadaanan ay ang Taga Beach. Siyempre sunod-sunod na yan guys. Dadaanan natin yung lugar na sikat at kilala rito sa Tinian Island. Tulad na lang nitong lumang hotel at casino. Itong plaza na madalas pasyalan ng mga pamilya. At pinagsusumbahan ng madalas ng mga Pinoy. Kung minsan nagkakaroon ng iba't ibang event. At dito madadaanan din natin yung Broadway State. Ganito ang village dito sa Tinian Island. Siyempre guys, andito rin yung Sunshine Hotel. Pwede kang mag-stay kahit wala kang jowa. Siyempre, andyan din ang Tinian Western Lodge. Papa-stay ka sa sarap ng pagkain. Dahil ito yung unang makikita mong hotel na merong restaurant na puro Pinoy ang magsaserve sa'yo na nakangiti. At dito nga guys, ay kakaliwa tayo. Dahil sa araw na to, sarado yung taas dahil ginagawa yung kalsada. At dito tayo dadaan sa kabila. Itong susunod na pupuntahan natin guys, ay kasama sa history ng Tinian Island. Ginawa ang lugar na to para sa pagkilala sa ginawa nila nung panahon ng giyera. At ito ang Korean Memorial. Dahil dito sa island, ay mga ilang Korean na naninirahan dito sa island. Kahit yung panahon pa na hindi pa sumisiklab ang giyera, ay nandito na sila kasama ang mga locals na Chamorro. At kung makikita nyo guys, yung lugar ay talagang napakaganda. Maganda ang atmosphere at malinis at talagang inaalagaan nila yung lugar. Dahil dito sa island, kinikilala nila ang malaking naiambag ng mga Koreans at ang kanilang kultura. At dito nga guys sa dulo ay pupuntahan natin itong maliit na kuweba at papasukin natin itong lugar. At itong lugar na to guys ay may mga kwento sila tungkol dito. Pero dito sa video ay hindi ko muna isasama dahil di pa naman tayo sigurado kung totoo o hindi. At gagawaan ko na lang ito ng separate video upang pare-parehas tayo malinawan kung ano yung tinatagong sikreto ng lugar na to. At dito nga guys ay talagang namamangha kami ng mga kasama ko. Dahil malamig yung lugar samantalang yung labas ay napakainit. Syempre guys, sa pagkakataong ito, kami
ay nanalangin saglit upang gabayan kami habang kami ay nandito pa sa island. Siyempre guys ay hindi na rin kami nagtagal dito sa lugar dahil meron pa tayong iba pang mga pupuntahan. Dito sa island guys, ang pakiramdam ng ibang mga Pinoy ay parang nasa probinsya lang sila. Pero ang iba, sinasabi, parang nasa malaki silang kulungan. Dahil kailangan namin bunuin o tapusin yung aming kontrata para makapiling namin yung aming pamilya sa Pilipinas. Mga 3:20, nakarating na kami rito sa Japanese Coastal Defense Gun. At dito sa lugar na to, ay pangalawang beses ko na itong napuntahan. Pero itong mga kasama ko ay first time nilang mapuntahan itong lugar. At makita ang kanyon na ginamit ng panahon ng giyera. At sa mga oras na to guys, ay puro kwentuhan na lang ang ginawa namin dito. Dahil nung panahon ng giyera, dito nahirapan ng American military dahil hindi nila malaman kung saan nanggagaling yung mga bala ng kanyon at nahirapan sila makapasok dito sa island. Alas 4 na nakalis kami doon sa kanyon at dito nga sa video ay makikita nyo na ginagawa ang kalsada. Maraming project dito sa island dahil malaki rin ang potensyal ng island para sa turismo. Dahil kung makikita nyo sa video, karamihan dito sa lugar ay puro farm at ang kadalasan kung nakikita mga tanim ay kamatis, talong, sitaw, pipino, milon, pakwan, sile, at meron ding patatas at kamote. Pag harvest season, mga locals ay nagbebenta ng tanim nilang mga gulay sa mga store na pagmamayari ng mga ibang mga Chinese. At yung ibang mga locals ay nag-aalaga ng baka at kambing. Kaya ang government dito sa island ay patuloy lang na nag-iisip na para ma-improve nila yung lugar. Para mas marami pang pumunta at bumisitang turista dito sa lugar. At itong susunod na pupuntahan natin ay medyo liblib ang lugar. Dito nga, chinecheck nung kasama namin kung kasya pa yung sasakyan namin. At nung hindi na nagkasya yung sasakyan namin, ay nilakad na lang namin yung lugar. Buti na lang malalakas ang loob ng mga kasama ko. Siyempre, pinauna ko sila. Para sa ganon, kung may maririnig akong putok ng baril, mauuna ako makatakbo sa kanila. Joke lang yun guys, safe naman dito sa island. Medyo masukal na yung daan. Matagal siguro hindi nadadaanan. Ayoko magbaka sakali, magpalipad. Yari na naman yung drone. At dito nga guys ay malapit na tayo sa exciting part dahil naririnig na namin yung malakas na alon ng dagat. At hindi na kami makapaghintay para makita namin ang tinatago ng ganda ng lugar. Excited na ba kayo guys? At ito ang Tinian Grotto. Grabe guys, ang ganda rito. Wala talaga ako masabi. Ayun guys oh, parang may kuweba sa ilalim. At sa pagkakataong ito guys, kami ng mga kasama ko ay napakasaya dahil ang pakiramdam namin ay natakasan namin ng panandalian, ang realidad ng buhay. Ito ay hindi matutumbasan ng mga material na bagay. Kahit lumipas ang mga panahon ay mananatili ito sa aming alaala. Kahit na iba-iba ang aming lugar sa Pilipinas, ay dito kami dinala ng tadhana para makita ang ganda ng lugar. Ngayon nga guys, syempre may pupuntahan pa tayo. Alam nyo, tapos na. Huwag muna kayong umalis at meron pa tayo mga dalawang pupuntahan pa. Ang plano talaga namin guys ay panoorin yung paglubog ng araw sa Cholo Beach. Pero mukhang malabo. Dahil kung makikita nyo sa video, madilim ang mga ulap. At nagbabadya na naman na baka umulan dito mamaya sa island. At dito nga guys ay kakaliwa kami. Tapos dire-diretso lang hanggang sa makarating tayo dun sa bagong pupuntahan natin. Dumaan na naman kami sa isang masukal. Yari na. May ebidensya na punta tayo kung saan saan. Pag napanood to. Yogi pa no? Wala kaming dadaanan. Ayun, maluwag to. Kami dito ng mga Pinoy sa island, marami kami ng pagkukwentuhan about sa buhay-buhay namin doon sa Pilipinas. Dahil may mga oras talaga, hindi puro saya ang nangyayari. Dahil kung minsan talaga madadaanan mo ang lungkot. Pero di ba nga guys, ganyan talaga ang buhay. Pero ang importante guys, yung mas pinipili mo pa na talagang maging masaya. Kahit minsan ay sobrang bigat na ng iyong dinadala, ay haharap ka pa rin sa ibang tao na nakangiti. Di ba nga sabi ng iba, always choose your peace. Inikutan na tayo. At syempre guys, kung nagustuhan nyo yung mga ganitong video, ay paki-subscribe naman para maging updated ka sa mga susunod ko pang mga video. Yung mga ganito, pero yung napapasok mo lang. Wala, hindi na driver to. Grabe, dadaanan natin. Tingnan mo, hindi na makita. Parang surprise. Bulbog lang may sasalubong, no? Oo. Grabe. Bihira na kasi madaanan, kaya ganito eh. At hanggang dito na lang ang video na to. Maraming salamat sa panonood and God bless. Ay tayo, Dan Cholo.
Grabe guys, maulap. Natin ngayon makikita ang paglubog ng araw. Alon.